Nagsumite ng sinumpang salaysay ang presidente ng kumpanyang CBNT sa NBI Interpol Division kaugnay sa isyu ng umunoy pangingikil sa proyekto ng MRT. Sa kanyang salaysay, marin niyang itinanggi ang mga alegasyon ni Czech Ambassador Jose Rictar o Joseph Rictar. May ulat on the spot si Sandra Aguinaldo. Sandra? Yes, Rafi, kinuwestiyon ngayon ng abogado ni Ruel Bacar, ang Pangulo ng kumpanyang CBNT, kung bakit tila labis ang interes umano ni Czech Ambassador Joseph Rictar sa pagbebenta ng bagon ng Inecon. Sinabi ito ni Attorney Jerusa Villanueva nang samahan niya ang kanyang kliyente sa NBI Foreign Liaison Division kanina. Si Bacar ang sinasabi ni Ambassador Rictar na kasama umano ni Wilson de Vera ng kumpanyang CH Tram. Ayon kay Rictar, si de Vera ang humingi sa kanya ng $30 million na suhol kapalit ng kontrata para sa mga bagong bagon ng MRT. Pero si Bacar, itinangging may alam siya sa napaulat na extortion. Nagsumite na siya ng affidavit sa NBI. Humarap din sa NBI si DOTC Undersecretary Rene Limcauco para sabihin ang kanya nalalaman kaugnay sa Inecon case. Nilinaw niya sa NBI na wala namang involvement ang DOTC sa alleged extortion. Si Limcauco ay pinangalanan ni Czech Ambassador Rictar at ang isang Inecon official sa affidavit nila na nakamiting daw nila bago ang bidding ng kontrata. Sabi ni Limcauco, bagamat nakamiting niya ang ambassador, ang pakay lang daw nito ay look pa rin sa DOTC ang Czech company na Inecon para mag-supply ng bagon sa Pilipinas. Ayon sa NBI, humingi sila ng karagdagang affidavit mula sa 3 pang tao bukod kay Bacar para mas luminaw ang ilang mga bagay kaugnay dito sa napaulat na extortion. Pero tumanggi si NBI Chief Virgilio Mendez na sabihin kung ano ang gusto nilang linawin pa. Sinabi rin niyang malamang ay humingi sila ng extension dahil mukhang hindi nila kakayanin na magsumite ng report bago mag-Holy Week. Ito yung deadline na ibinigay ng DOJ. Yan muna po ang pinakahuling ulat mula dito sa NBI. Rafi? Maraming salamat, Sandra Aguinaldo.